pangatlong testigo itong si Matubato na ngayon nga karamihan sa mga senador nagsasabi na hindi siya credible. Sabi naman nila Senator Trillanes at De Lima, totoo yung kanyang kwento at walang nag-coach sa kanya. So alam mo yun, talagang sila nagsasalpukan ng mga opinion pagdating dito sa isang testigo na ito na si Bato-Bato, na kung tutuusin, ang laki-laki ng mga ibinunyag niya. Kaya lang nung bandang huli kasi, nagkagulo-gulo. Nung tinatanong na siya ng mga senador, ay hindi na nagtugma-tugma yung kwento. Okay. Pero magpapatuloy. At yan kumakalat dito ngayon na actually nalagay na yan sa yahoo.com sa balita. Don Lino, anong sense? Nandoon na sa AFP, Agencia France Presse, at ibang malalaking pahayagan ng mga Western newspapers. Kaya iskandalo ang Pilipinas. Ang kumakalat ditong usapan ng mga Amerikano, the Philippines is now a killing field, you know. Kayo raw ay matadero na riyan, kumbaga sa Tagalog. Hindi naman totoo. Paramihan ng mga nakakausap namin dito, ng mga Amerikano, yun ang tingin. At I will be unfair kung hindi ko sasabihin sa inyo. Okay, kahit makarating sa Malacanang, at dadaling ko pa sila doon sa isang restaurant dito, na yung isang bartender na dati ay naglingkod dyan sa Clark Air Base. I will just quote him, okay? Ang sabi niya, that son of a bitch Duterte is a psychotic killer. Ang daming mga Amerikano ron, nagiinuman sila dahil napadaan lang ako, hindi naman ako minom doon. Pumasok lang ako, meron lang ako hinahanap na tao, kilala ako ng bartender na yun, you know. Sabi, hey Lina, what's going on in the Philippines? I have no idea. No, you're in the media, right? Yes. Sabi ko, well, you know, so tumalikod na ako kasi mga lasing na yun Pero talaga minumura si Duterte. Kasi mga Amerikano hindi sanay nung ganon na makakita sa telebisyon, makabasa. Siyempre, yung mga kakampi ni Duterte, ayaw nila nun. At iko-condemn na nila ang Amerika. Doon ako hindi sumasangayon sa kanila. Kaya ko sila natatawag ng mga hampas lupa at hipokrito. Okay? Ngayon, ang aking opinion naman, ano ang kagulat-gulat doon? Miss Grace Mariano, at maganda yung pagkakakwento mo, naganap doon sa Senado. Dapat pa bang ikagulat yun ng buong daigdig? O nga, yun naman. Samantalang bago pa, let me say this, bago pa kumandidato na nagkunwari pa na ayaw ako kumandidato ng pagkapangulo Duterte. Wala siyang bukang bibig, kundi patayin ko yan. Papatayin ko si ganon. O gayan, dapat yung sinusunog yan. Yung isa nga sinilabang doon ng ng lighter doon sa loob ng taxi So he's a killer. So, kung tawagin yun, extrajudicial killing. Kasi hindi na pumapasok sa loob ng korte. Ano ngayon ang kagulat-gulat at pag-aaksaya ng panahon yan ni Senator De Lima? Yun na lang ang aking pinakamatunay na analysis doon. Walang katapusan na patayan yan. Ilan ang adik sa inyo? 2 million to 3 million according to our, drug enforcement agency sa Amerika? 3? Yeah. So, more or less. Yeah, more or less. So, walang katapusan yan. Pero, hindi maganda ang nagiging epekto sa inyo. At marami, at ang isa rin, hindi ko sasabihin, hinahangaan ko si Duterte sa kanyang, tinawag ko na nga siyang blabbermouth. Okay? He is a blabbermouth. Okay? Ang blabbermouth, medyo masakit pakinggan sa English yun. Pero kung titignan nyo sa diksyonaryo, yung ginamit kong salita na yun, ay yung mga nakikinig rito sa Amerika, okay? Nasangayon sila.
He is a blabbermouth. Blabbermouth, dakdak ng dakdak. Hindi iniisip yung sinasabi, incessantly talking. That's all it meant. Blabbermouth in the sense na inaway ang United Nations, inaway ang Amerika, pinasagian ng Amerika hanggang lumabas sa kanyang sariling bibig na talagang hanggang siya ang presidente nyo, kahit na sino pang maging pangulo namin dito sa Amerika, kay Hillary Clinton, kung magtutuloy siya ng kandidatura, o si Bernie Sanders, o itong rumaragasa na si Donald Trump, mukhang nagkaroon na ng lamat ang ating relasyon. Malaking lamat. Sapagkat nakita ko sa telebisyon, yun ang nakita ko, na inamin niya na hindi naman daw siya nagkaroon ng migraine nung hindi siya pumunta roon kung saan nandoon ang Pangulo ng Amerika na si Obama. Talagang sinabi niya na ako anti-West. Anti-West. Sa Tagalog, galit siya dito sa bahagi ng daigdig na ito. Okay? Galit siya sa Amerika, galit siya sa kasama at alyansa ng Amerika. So, siya ngayon, kung tawagin dito sa Amerika, he is in the shit list of the Central Intelligence Agency. Konti lang ingat. Mr. Duterte, you are not that powerful. You are a snot compared to any biggest country, including Russia and China. Ipapahamak mo mga Pilipino. That's my commentary. You are a blabbermouth. Sana isinaloob mo na lang yan. Ngayon pinalabas mo. Naggalit ka sa Amerika. I heard you. You even spoke in English. So therefore, kahit na binawi mo yung sinabi mo na hindi aalis ang mga sundalo riyan sa Mindanao dahil hindi mo talaga kayang paalisin yan dyan. Okay? Kaya nga sabi ko dun sa Facebook, sa Lino Selle, sa Don Lino Selle, sapagkat nakita Pilipinas, why don't you put it in writing? Ilagay mo sa kasulatan. Sumulat ka ng opisyal na may tag mark ng Malacanang at ipadala mo sa US State Department dito sa Washington DC at sabihin mo na divorce na tayo America and Philippines. Sapagkat ako ay naghahasik ng jihad dito sa Pilipinas, tayo ng drug war. Right? So tignan natin kung ano mangyayari sa'yo at sa mga sumusuporta sa'yo. Sasabihin mo rin din dapat, opisyal ko lang tinatapos ang Extended Defense Cooperation Agreement ng Amerika at ng Pilipinas. Huwag doon sa media ng dada. Kaya ang dating mo ron, Mr. Duterte, you're a blabbermouth. Nakakakuha ka lang ng simpatsya doon sa mga bumoto sa'yo. Pero marami na nga susuya sa'yo dito sa Amerika ng mga Pilipino. Okay? Dahil marami dito, doon sa nagpapadala dyan ng $25 billion na ang dila ko ay nagkakanda pilipilipit na sa papaliwanag dyan. Ewan ko kung sino yung mga hampas lupa dyan sa inyo na hindi siguro mabilang kung gano'ng kalaki yung $25 billion na ipinapadala namin dyan sa inyo taon-taon. Kasi, hindi yun utang, kasi. At yun na ibinibili nung mga dinadatna ng pera na yon ng billions of dollars na nagpapatakbo ng inyong ekonomiya on the consumption side. Anong ipapalit mo ron? Kaya mo ba yung ilagay sa black and white ang sinasabi mo?
dinadaan mo lahat sa brainwashing ng mga Pilipino. I don't think you will succeed because 80% hanggang 90% ng mga Pilipino Afro-Americans. Pag ginawa mo yun, ilalagay mo sa alanganin ng ilang milyong naghahanap buhay sa mga BPOs. Okay? Business Product Outsourcing. Milyones ang mawawala ng hanap buhay dyan. Milyones ang mawawala ng hanap buhay sa call centers. Kaya-kayang ilipat lahat ng mga kumpanyang Amerika ang kanilang mga operasyon sa iba't ibang bahagi ng Southeast Asia. Where are you going? To rely sa North Korea? Na ngayon nagmamakaawa rito kung bakit nagpadala ng ilang B-1A1 na may nuclear warheads ng Amerika nitong nakaraang Miyerkules. Nagko-complain ngayon sila. Ayaw makailam ng China. Right there, sa South Korea. Andiyan na ngayon sa inyo. Dahil pala yung paputok niya ng kwites. Na alam naman nating lahat, dun sa mga may utak, na kaya ginagawa ni Kim yan, nanghihingi yan ng pagkain. Dito sa United States Aid for International Development, alam niyo ba yan? Na ang North Korea umaasa sa ipinadadala naming pagkain. Kumbaga sa mga baboy, pinadadala namin yan ng pagkain. Sapagkat kung hindi mamamatay ng gutom, yung mga mamamayan nila. Sapagkat naka-embargo, walang pumapasok na mga produkto sa kanila. Kaya yan nagpapakita ng ganyan. Kapag sila ay talaga nauubusan na ng kargada, okay, paputok na naman sila. Ito naman ang magandang loob ng Amerika in coordination with United Nations. Padala, sige, ng isang C5 Galaxy doon. Padala ng pagkain. Kaya nga si Trump galit na galit. Sabi, tinatarantado tayo nitong mga ito. Kapag ako ng Pangulo, hindi uubra ito. At halatang-halata na ang China talagang ninenervous na kung itong si Trump ang lalabas, delikado sila. Kapag at ibabalik ni Trump lahat dito ang mga nangawalang trabaho. Pati si Hillary ngayon, hindi na rin siya sang-ayon sa Trans-Pacific Partnership. Kapag talaga mapapadali siya ang talo niya, kapag hindi niya pinitawan yon. Ibig sabihin nun, yung mga ikakalap ng trabaho dyan sa inyo, sa Southeast Asia. Kung, sabi nga ni Trump, pero sa ating mga kaalyansa, na makakasundo natin, maybe we can reassess. Ibig sabihin nun, tignan natin. Kung ang deklarasyon sa inyo ni Duterte, Amerika, ayaw ko yan. Para ka namang alkalde dun sa sa isang Tiangge, hindi mo alam na bansa ang pinatatakbo mo. 100 milyon ang gugutumin mo. Kaya lang takot sa'yo dahil may mga stupidong pulis na nauutusan mo na pumatay ng tao kahit na wala kayong ebidensya. Anyway, that's my own opinion. Okay? Nililiwanag ko lang sa'yo, nakalat na pangalan mo sa Amerika, hindi ka bida. Ikaw ay isang kriminal. Ang tingin sa'yo dito ng mga Amerikano. Kung ang tingin mo sa Amerika, masamang taong Amerika, nagkakamali ka. Simulan mo sa Yolanda, ibalik mo kung ilang pang mga panahon ng mga naitulong na ng Amerika sa inyo, at isa na lang ang pagbasihan nyo, yung ipinagdadala namin sa inyo mga salapi. Kasi, $25 billion taon-taon na biglang kayang sabihin na US Federal Reserve. Tigil lahat yan. Hindi pwedeng lumabas ang dolyares, pisikal, papunta sa Pilipinas. Ano ang gagawin mo, Mr. Duterte?
Kaya mo palamunin lahat yun? Narito ang pahayag ni Donald Trump tungkol naman dito sa nagaganap dito sa amin na makaka-apekto sa inyo talaga makatapos ng eleksyon. Narito tungkol sa mga trabaho na napupunta nga sa ibang bansa. Ford, they just announced yesterday, they're moving their small car division, the whole thing, into Mexico. That's on top of spending billions and billions of dollars. And our politicians don't do anything about it, and Hillary Clinton will never do anything about it. She doesn't have the capability to do it. Imagine what our country could accomplish if we started working together as one people, under one God, saluting one flag. Incomes will rise, and new factories will come rushing back to our shores. Once more, we will have a government of, by, and for the people. Thank you, everybody. Thank you. Thank you, Miami. Thank you, Florida. I love you. Grabe si Alam niyo kung alam na tayo cover dyan, Miss Grace Mariano, I'm sorry, still talking. Kung alam niyo lang ang rally ng mga nagaganap dito, sapagkat may sariling private Air Force One yan, Trump 757, oras-oras yan, paikot-ikot yan sa buong Amerika, talagang ginagalugod niya ang kasuluk-sulukan. May sarili siyang aeroplano para siyang si Obama Kaya nakukunan siya ng telebisyon, nakukuha namin yung clippings, talaga nakikita namin halos gumuguho. Ang dami ng tao sa mga auditorium. Literally, nasa labas na yung iba. Nilalagyan na lang ng malaking mga telebisyon. So, I don't know kung ano mangyayari sa November 8, kung may magic na magagawa si Hillary. Pero marami nagsasabi rito, ito ang tunay na landscape. Ito ang landslide. Sapagkat galit na ang Amerika na nangyayari. At makakarinig pa ng ganyan sa inyo. At hindi nakakaila ang bilyon-bilyon na pinadadala sa inyo na salapi. Kami nga, depisito ang aming trade sa inyo Yung tinatawag na free trade. Nag-e-export kami sa inyo, hindi nyo kaya ang halaga. Pero yung inyong mga produkto, pagpasok dito, nabibili namin dahil mura. Kaya pasok sa inyo ang pera. Hindi na bali, kaalyanse. Pero sa China, mas ang nakukuha na salapi ng Red China sa inyo. Ipisito kayo sa kanila. Mali ang sinasabi sa inyo ng inyong mga ekonomista. Maliban pa rin sa mga ipinapasok na mga ipinagbabawal na gamot na ginagawang dahilan ngayon para magkaroon kayo dyan ng patayan na walang katapusan. Ang isa lang dito sinisilip ng mga opisyal na naririnig ko sa mga nakakausap ko dito, sa mga kawani sa federal, bakit niya pinahintulutan ito ni President Obama at ni Hillary Clinton na makapaglagay ng base militar ang China, ang Red China, malapit sa Pilipinas? At lumalabas ng inyong Pangulo, mas malapit siya sa komunistang China. Kaya nga sabi ko, 2017, I think there will be a very, very drastic change. Siguro, Miss Grace Mariano, this is only a joke, no? I think you should start wearing a red hat starting next year. Lalo na, alam kong i-anunsyo nila sa Oslo, yung usapan nila riyan. Drama lahat yan Ganun? Okay? Malalapasin nilang bida si Jose Maria Sison. Mga passive na mga tao kayo. Kayo, hindi kami. Ng mga kapatid nyo rito sa Amerika. Papalag at papalag kami rito, ilang milyon kami rito. Okay? Pero kayo dyan, no? I know Filipinos.
Pagdating ni Jose Maria Sison dyan, yan ang maghahari-harian dyan sa inyo ngayon. Komunista na kayo. You are a communist country. That's it. There is no rule of law. So, kayo mga kasundaluhan, panawagan ko sa inyo, nasa saan ang inyong allegiance? Sa Red China o sa Amerika, magdesisyon kayo. I'm being straight with you. Okay? Marami sa inyo nakakakilala sa akin. Yan sa inyo sa Camp Aguinaldo, pag kayo pumupunta rito, tinatawagan niyo pa ako through the Federal Bureau of Investigation sa Los Angeles. I will be straight with you and the listeners sapagkat mahal ko ang aking bansa na tinubuhan. Kung ang kahinatnan ng aking inalisa na bansa ay isang magiging komunista na, that will be the end. I thought I was wrong. Pero nung narinig ko si Duterte, na sinabi niyang anti-America siya, my God, sus Mariosep, ano to? Si Gaddafi? Does he think he's got the Philippine Army to fight? may hindi na dapat pag-usapan eh. Hindi mo niya naiintindihan na ang China walang hangarin na makipaggera sa Amerika? Ang pinakikinggan ba niya yung mga sa radyo, sa barberya, na sinasabi, wala nang Amerika, hindi na. I don't know kung yan ay pupunta rito sa Amerika. I don't know if he's even welcome here. Mga patuloy siya ng kamatis dito ng mga Amerikano, you know? Wala na, I'm being honest with you guys. Pinangangatwiranan ko pa nga eh. Sabi ko kasi laganap the proliferation of illegal drugs is just so much. The crimes. Marami. Even me. I condemn that. Pero siyempre, Amerikano, matatalo ka sa debate kapag ang sinabi mo ay patayin na lang. Ang kanilang immediate response, what gave you the right to kill a life? You become one of them. Worse than them. Sabi nga nung isa sa akin, you know, Lino, if the prevailing aura here in the United States is the way you're explaining it, my God, you know, this America will be on fire like hell. But we're civilized. There is a law. Sumunod tayo sa batas. Ganun sila. Yun ang pagkakaiba natin. Yeah, you know, masakit mapakinggan, you know. Hindi galing ito sa akin, ha. Galing ito sa mga scholars na maririnig nyo sa Harvard, sa Yale, sa George Washington. They all teach this, you know. Hindi lamang ang Pilipinas. 300 taon ang pagitan natin. Sa pag-iisip at sa kultura at sa kakayahan ng Amerika sa mga maliliit na bansa. 3 taon mahigit. 300 taon. So, wala rin tayong magagawa. You know, kung yun talaga pag-iisip. Pero the way your president is thinking is he's going back in the 10th century. The way he speaks. Am I telling you any story? Kaya kini-question ko yung tanungan na sa Senado, artihan na lang yan. Inamin na ni Duterte yan eh. Patayin ko yan. Papatayin ko si ganon. Patayan! Wala yan. Sindihan na lang yan. Yan. What you ask, you got it.
kung ano magiging ating relasyon sa larangan ng ekonomiya at sa pangkalahatan, pati ang militar, that remains to be seen. Kahit na sino pa nagbibida-bidahan dyan sa tinamaan ng karambas na Senado na yan, na meron ako mga kaibigan na iginagalang, they have to be truthful. Okay? Ang importante, ang Pilipinas, pangalagaan nyo, 100 milyon yan. Hindi lahat sumasang-ayon yan sa kabuktutan lamang ng isang iba ang pag-iisip o iba ang dinadalang relihiyon. It is unfair. Dito, sapagkat mahal kita, Luzon, Visayas, and Mindanao, paalam ko muna panandalian. I'll see you next week, Miss Grace Mariano. Ayan, opo, maraming salamat kasamang Don Lino Celye. Ito na naman po ang ating Sapagkat Mahal Kita Pilipinas. Uy, sa susunod na Sabado, samahan niyo po uli kami ni kasamang Don Lino Celye para sa ating kwentuhan. Ito naman po si Grace Mariano.